Tanong natin kay George Garcia. Gago! May lahi ata magikero yun eh. Ewan ko ha. Di ba ho? Tapos, kaya ito expected ko na to eh. Itong gagawin silang sacrificial lamb. Itong si Villanueva, kasi si Villanueva taga Bulacan. Si Jinggoy, nakulong na rin dati. At saka si Senator, si Revilla rin. Dahil nga ho, kita nyo? Ngayon, ito yung sinasabi ko eh, big news. Talagang big news. Ito yung warrant inilabas pa. During the day of the Blue Ribbon Committee hearing. Gago! Panoorin natin ito. Nasa Sandigan Bayan na si dating Senator Bong Revilla matapos sumuko sa Camp Crame kagabi. Kusang sumuko si Revilla sa gitna nga ng warrant of arrest na nilabas sa kanya para sa kasong malversation kaugnay ng flood control project sa Bulacan. At live mula sa Quezon City, may express report si Gio Robles. Gio, kumusta? Ano ng balita dyan? Nikki, breaking news mula dito sa Sandigan Bayan as of 10:31 ngayong umaga, mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ang naghatid kay dating Senador Bong Revilla dito mismo sa Sandigan Bayan. Pasado alas 10 kanina nang dumating ang convoy ng DILG at Philippine National Police na lulan si Revilla. Ito papakita muna natin. Nandito ngayon sa loob ng Sandigan Bayan 3rd Division si Revilla. Kusang sumuko sa CIDG sa Camp Crame kagabi si Revilla matapos ilabas ang Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest laban sa kanya. Ngayon makikita nyo dito sa loob, we're trying to find Revilla kung saan kasama niya yung ilan sa kanyang mga anak, si Cavite Representative Jolo Revilla, nandito din po, at maging yung Alam mo tinan mo dito. Eto pa. Bigyan ko lang kayo ng bahagyang opinion ko. Dito, nakita nyo, nagbida-bida si Remulla, si John Vic. Kasi nga watch out. Sabi ko na sa inyo to paulit-ulit watch out. May plano yan si John Vic Remulla na tumakbong presidente. Gagamitin yung trophy, di ba? Yan, si Atong Ang. Gagamitin yung trophy yan para sasabihin niya na kaya niyang maging presidente ng Pilipinas. Gago! Nagpa-press con kaagad, di ba? Nagpa-press con kaagad. Kaagad, agad-agad nung umaga, nagpa-press con. Sinamahan pa. Hindi ba kaya ng mga pulis mo yan? Bakit kailangan mo pa sumama? Di ba? Kasi nga, parang ang dating sa kanila, nabubulag na sila na sa tingin nila, ito ay isang accomplishment. Hindi nila alam, walang naniniwala sa kanila na this is accomplishment. Alam ng lahat na ito ay isang political move just to transfer the blame to Revilla instead of kay Romualdez o kay BBM. Ng dating senador at Cavite Congresswoman Lani Mercado. Ang warrant of arrest na ito ay kaugnay sa umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Sa ngayon sumasailalim sa booking procedure. Kanina, bago tayo umere, may nakita tayong nurse na pumasok dahil kailangan din i-check yung kalusugan ng dating senador. Sa ngayon nag-uusap itong kampo ng dating senador kasama yung kanyang mga abogado. Muli, as I mentioned, nandyan din ngayon si Congresswoman Lani Mercado. Earlier, we tried to ask former Senator Bong Revilla kung ano yung nararamdaman niya, pero tikom ang bibig ng senador. Pero he smiled. Ngumiti sa atin ng saglit. Gayon din si Lani Mercado, we tried to ask her as well. Sa ngayon, mahigpit ang seguridad na ipinapatupad ng CIDG dito ngayon sa loob ng courtroom ng 3rd Division, kung saan nga ito nga hawak ng kaso ni dating Senador Bong Revilla. Inintay na lang natin ngayon din, Nikki, yung court order kung saan ba dadalhin or kung saan i-detain ang dating senador. That we have to find out yet, kasi sa ngayon it's more of a booking procedure pa lang.
and we're still waiting for more information dito since kakarating pa nga lang ng convoy ng DILG at ng PNP. Nikki, sa mga kakapanood lang po sa atin sa Free TV at online nyo po napapanood na Sandigan Bayan. Sa kanila po yan. Sa program, matatandaan natin na isang sumuko. Kanila po yan. Baka mamaya akala nyo cellphone yun. Ibato nyo yung cellphone nyo. Kung ibabato nyo, ibato nyo din sa akin. Sa kanila po yung palpak na ewan ko kung sa YouTube ba yan o sa ano talaga. Anyway, eto. Yan nga po yung pinapaliwanag natin mga kababayan. This is something really hitting the trending news sa Pilipinas. At ngayon, pusta ko sa inyo, ipagmamalaki ni John Vic yan, ipagmamalaki ni Marcos yan. Sa katunayan ito, di ba? Meron na nga sila kagad-agad na press briefing at sinasabing walang sasantuhin ng ating Pangulong Marcos. Gago! Perfect kasi. Alam mo kung bakit perfect si Revilla? Kaalyado kasi. Kaalyado, ibig sabihin, tandaan nyo, nasa bagong Pilipinas slate ito nung Senate So, ang palabas nila ngayon, ang packaging nila, basta korupsyon, kahit kakampi, hindi sasantuhin ng presidente. Ulul. Gago! Ganon Kaya nga sakripisyal lang Yun ang inano. Kakampi namin ito pero dahil sa ito yung isipin nyo hitting two birds in one stone. Ano ibig sabihin nun? Walang siniraan na yung Revilla sa Cavite. Di ba? Yung labanan ng Revilla at Remulla. Tapos si Bernardo, ang ending ay hindi pala sila Romualdez at si BBM ang talagang tumatanggap. Ang ending ang tumatanggap lang ay si Revilla. Parang ganun ang dating. Yun ang pinalalabas nila Pangatlo pa, di pa pala two birds, three birds pa pala in one stone. Pangatlo pa, alam mo kung ano? Ito pa ay magiging trophy para kay John Vic dahil tatakbong presidente. Gago! Diba? Kitang-kita mo talaga Diba? Kaya nga tinan mo to. Dahil ang Pangulo, sinabi ng makailang beses, uulit-ulitin ko po, walang sinasanto. Kaalyado, kamag-anak, kaibigan, kung kinakailangan maimbestigahan, imbestigahan. Yan po ang utos ng Pangulo. Okay, Bong Revilla. Ma'am, he said it seems na hindi nasunod yung due process following sa developments ng kaso niya. May we get palas po. Hindi po ako spokesperson ni dating Senator Bong Revilla. Kung ano man po ang kanyang nararamdaman ay igagalang po natin. Pero in general, yan po ang talaga magiging opinyon at damdamin ng isang naaakusahan. At yan po rin ang kanya magiging depensa para po mapakita sa taong bayan na siya ay walang kinalaman. So, it's just normal for an accused. Yusek, with the latest turn of events, in particular, itong nangyari kay dating Senador Bong Revilla, simula na ba ito ng pagpapanigot doon sa mga big fish na nasasangkot sa flood control? Ayan na. Hindi po siya simula. Halos nasa gitna na nga po. Nasa gitna na daw. Nasa gitna na daw, 'di ba? Sabi ko sa inyo ito yung yung packaging nila, tingnan niyo na. Nakakuha tayo ng big fish. Nakakuha tayo ng big fish. Ayan ang kanilang packaging Hindi ho big fish 'yan. Alam mo, nakuha nyo lata. Bakit lata? Kasi hindi naman talaga yun ang dapat nating hinuhuli. Di ba pagka na ganun tayo,
tawag natin doon yung pang ano ng isda, di ba? Yung pambingwit ng isda. Oh. Pag ganun mo, bigat na bigat ka. Uy, may nahuli na tayo. Big fish to, big fish. Yung pala lata. Yung talagang hinuhuli natin, tumatawa doon, yung isda. Sabi ng isda, tanga-tanga nyo. Tuwan-tuwa kayo, lata lang yung hinahuli nyo. Oh, di ba? Sino yung tumatawa na yun? Ayun. Kilala naman natin kung sino yun eh. Oh. Puro tayo eh. Dahil tandaan po natin bago magpasko, marami na po ang nagkaroon ng warrant of arrest. Marami na na-issue ng warrant of arrest. Hindi big Isa fish dito, yun. Hindi lang siguro tinutulong ng iba na big fish ang Diskaya. Wow! Sila po ay naaresto. Si Sara Diskaya ay napa-aresto, napakulong bago magpasko. So, hindi po ito yung initial na pagpapanagot sa mga sinasabing big fish. Yusek, follow-up lang doon kay Senador Bong Revilla. Anong naging reaksyon ng Pangulo? Nalungkot ba siya lalo't alam natin na magkaalyado sila? Yun, And kasama pa siya sa ticket. Di ba? Sabi ko sa inyo, ayan yung mga tinatawag na sa tingin ko pananaw ko lamang to, huwag kayo magagalit kung sino ka man nagtanong ka. Sa tingin ko, ito yung mga tanong na tanim-tanong. Kung may tanim bala, may tanim-tanong. Tanim-tanong ito unang tanong, big fish. May big fish tayo nahuli. Tanong niyo yan sa akin, yung tanong tungkol sa big fish. Pangalawa, kaalyado. Kaalyado ni Marcos ito. Kahit na kaalyado, para alam niyo na sasagot niya. Wala akong problema kahit na kaalyado. Hulihin natin yan. Nung huling senatorial election, anong naging pakiramdam dito ng Pangulo? Una pa lang po nabanggit ang pangalang Senator Bong Revilla, doon pa lang po nag-react na po ang Pangulo. At syempre nagulat po siya dahil kaalyado pa niya po. Nako, Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado, kung Yun! kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Kahit sinong kaalyado? Miss Claire? O edi, ipakulungan niya si Romualdez? Eto pa matindi. Ipakulong niya nga yung anak niya? Bakit? Remember, may matinding allocation ang anak niya. As a matter of fact, tinanong niya ng isang commissioner ng ICI na ngayon wala na. Tinanong, saan mo ginamit yung allocation? At yan din po ay binulgar mismo ni Governor Chavit na matindi yung allocation dyan sa Norte, Ilocos Norte, at walang proyekto. Lahat ghost project. Yan ang sabi ni Governor Chavit. Tapos, ngayon, wala kayo sasantuhin? Anong gagawin nyo? Bebebihin nyo lang. Gago! Wala nga kayo sasantuhin. Bebebihin nyo lang. Binibaby nyo si Sandro at saka itong si Romualdez. Gago! Yusek, just a clarification or a follow-up on Senator Revilla, no? Yung tanong kasi kanina, yung allegation niya na hindi na nasusunod yung due process, no? Under this administration. So, what do you say to that? Sa atin po, muli, ang gusto ng Pangulo, laging due process. Kaya nga siguro po nagtagal ang ibang pagsasampa ng kaso dahil kinakailangan pong igalang ang due process. Sabi ko nga po, kung yan po ang naging opinion ng dating Senador Bong Revilla, malamang gagamitin niya po yan bilang kanyang depensa. So kung ganyan po yung paniniwala niya, kailangan din naman po niya itong idepensa or panindigan at magbigay siya ng mga ebidensya patungkol dito. But as far as the administration is concerned, hindi totoo yun na meron pa ring rule of law na yung proseso na susunod under this admin. Yes, at yan po ang utos ng Pangulo. Diba? Sus! Agoy! Nako! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan.
ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap